chapter 8. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na isang hamon sa atin na tayo po ay magsilbi sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Kahit na wala po tayo sa ating pong chapel doon po sa Angono, ay isa pa rin pong kagalakan sana sa atin na magsilbi sa Kanya sa ating mga tahanan. Gamitin po natin itong panahon na ito na magkaisa ang bawat pamilya na magsilbi sa Kanya. At kahit saan man po tayo, kahit sino man po ang ating mga kasama, kahit ilan lang po tayo po dapat ay patuloy na nagsisilbi sa Kanya. Gamitin po natin itong panahon na ito at anumang mga paraanan upang tayo po ay lumago sa ating paglakad bilang isang mananampalataya. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panahon na ito. Kahit na malayo po kami, ay nandun pa rin po ang aming pagkakaisa bilang isang pamilya ng Angono na magsilbi sa inyo. Kahit na nasa amin po kaming mga tahanan, ay nandun pa rin po sana yung pagkakaisa, lalong-lalo na ang paggamit nyo ng mga magulang, paggamit nyo po ng mga nangunguna sa pamilya upang sila po ang gamitin ninyo upang patuloy pong magsilbi ang pamilya, patuloy pong mahamon ang pamilya na kayo po ang mabigyan ng papuri sa lahat. Pinapanalangin din po namin ang inyo pong paggabay at proteksyon, lalo na po sa bawat isa na gabayan nyo rin po kami, Panginoon, at kasama na rin po ang mga kapatiran namin na nagsisilbi rin sa iba pong mga aspeto, lalo na po sa mga nakikibaka sa virus na amin pong kinakaharap ngayong araw na ito, ngayong mga panahon na ito. Tulungan niyo po sila at gabayan niyo po sila, at nawa sa mga panahon na ito, mas lalo pa po kaming kumapit sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napakahirap ang buhay, hindi po ba? Lalong-lalo na sa panahon na ito. Siguro ang iba sa inyo po ay nag-worry na or nag-aalala. Saan na nga ba kaya kami kukuha ng pagkain? Ano na ba ang susunod namin gagawin? Maapektuhan na po ang aming hanap buhay, ganito, ganyan. Marami tayong mga katanungan sa buhay. Ngunit alam niyo po ba na sa ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito, isa pong magandang hamon sa atin bilang isang mananampalataya na magtiwala sa ating Panginoon kahit na tayo po ay nakakaharap ng mga ganitong mga pagsubok. Dito po sa pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, dito po sa ating teksto sa Roma 8 verse 18 hanggang 28, makikita natin ang dalawang bagay na pinagkumpara ni Paul, ang buhay dito sa mundo at ang buhay sa hinaharap, ang langit, na kung saan dito po sa pag-aaral na ito, mas lalo po tayong mahamon at magtiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakahirap ang umakyat sa bundok.
siguro sa inyo po na nakaranas na mag-hiking, lalong-lalo na sa iba't ibang mga bundok dyan, ang pinakamalapit po na nasubukan ko pong akyatin na naging hamon din po sa akin ay ang Daraitan. At ito pong bundok na ito ay hindi siya madali. Hindi siya katulad ng ibang mga bundok na meron ng trail or maganda na yung daanan. Ngunit ito po ay malaking pagsubok talaga sapagkat napakatarik, maraming mga bato na hindi mo alam kung madudulas ka o hindi, maraming mga hamon na kakarapin mo. Kasama ko po yung mga kabataan natin sa church, kasama rin po yung mga ibang mga young pro nung kami po yung umakyat doon, ay ang iba sa amin gusto nang sumuko. Pero isa lang pong bagay na naging motivation namin para abutin ang tuktok ng bundok na ito ay ang napakagandang view na naghihintay doon sa taas. Alam niyo po, pagdating doon sa taas, parang nawala lahat ng pagod, nawala lahat ng mga naranasan namin at nakita namin ang ganda ng tuktok na ito kahit na pagod ka na. At gutom na gutom kasi hindi pa kami kumain po nung umakyat po kami. And isa rin pong bagay yon na naging hamon ng ating Panginoon sa atin, lalong-lalo na sa ating text ngayong umaga po na ito, na tayo po ay magtiwala at magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon kahit na sa panahon na ito ay tayo po ay nasusubukan. Bakit? Sapagkat tumitingin tayo sa hinaharap. Dalawang bagay lang po ang ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. At hindi ko po masyadong hahabaan ang ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos upang mabigyan din po ang panahon sa ating mga leaders doon po sa pamilya natin na sila po ang magpatuloy na maghamon sa atin using our text ngayong umaga na ito. Ngayong umaga po na ito ay gusto ko lamang pong i-introduce sa atin kung ano po yung ating pag-aaralan at maaaring mabigyan tayo ng konting mga hamon lalong-lalo na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan dito sa kanyang salita. At naway sa ating pag-aaral kasama po ng ating mga magulang, ating pamilya ay mahamon po tayo sa mga katotohanan na ito. Unang po makikita natin dito kung bakit po tayo dapat magkaroon ng pag-asa ay dahil dito sa mundong ito, ang mundo natin ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng sakit, punong-puno ng mga bagay na ayaw natin. Sufferings, pains, trials, those are the things na ayaw natin maranasan. Sino nga ba ang natutuwa na nasasaktan siya? Sino ba sa atin ang natutuwa habang nasusunog or nasusugatan ang isa? Siyempre naman po, ayaw po natin ng mga bagay na yun. Those are pains, those are sufferings. Hindi lang yun. Even though yung fear na meron tayo ngayon, hindi ka makalabas, hindi ka makapag-work, saan ka kukuha ngayon ng pagkain mo, saan ka ngayon magtatrabaho, paano na yung trabaho mo, tatanggalin na ba ako, wala na akong sahod, wala na akong ganito, ganyan, wala na kaming makakain bukas. Those are sufferings, those are pain. At yun po yung mga katotohanan na nararanasan natin dito po sa mundo. Ngunit alam nyo po, isa po yun na hamon sa atin na tumingin at umasa sa hinaharap. Alam niyo po, makita natin in verse 18 sa Tagalog, sabi niya, sagganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin, sabi niya. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi mo maikukumpara yung mga pagsubok, yung mga sakit, yung mga bagay na atin pong nararanasan ngayong araw na ito o ngayong panahon na ito sa napakagandang karanasan na pinibigay ng ating Panginoon or ibibigay ng ating Panginoon pag tayo'y kanyang kasama na doon sa langit. Ang ganda di po ba? At makikita po natin even ang kanyang nilikha, ang kanya pong nilikha, hindi lang pag sinabi natin nilikha, found in verse 19, ay hindi lamang tao yun, kung hindi ang mundo, ang lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon. Bakit? Kasi naapektuhan po ang lahat ng bagay, ang creation ng ating Panginoon dahil sa kasalanan. Ngunit anong sinabi niya po? Ang creation or ang nilikha niya ay merong frustration, di po ba? Nafo-frustrate. Di ba? Sa totoo lang,
tayo nga po sa panahon na ito siguro ang iba sa atin nafo-frustrate na, di ba? Nafo-frustrate na kasi hindi na alam kung anong gagawin. Dun sa challenge ni Duterte sa atin na umikot ka sa lahat ng parte ng bahay mo, siguro ilang beses mo nang ginawa yon, ilang pelikula na siguro ang inyong napanood, ilang tulog na siguro kayo na ang ginawa ninyo sa buong magdamag, buong araw, pero nandun pa rin yung frustration na hindi mo alam asan na ano pa ang gagawin ko. Ngunit alam nyo po, kung minsan hindi lamang po yung mga bagay na yon ang nagiging frustration natin. Death, yun po ang isa sa mga pinaka-frustration ng tao, ng nilikha. Kasi alam natin may katapusan tayo. Kung kaya nga po nagkaroon ng quarantine, di po ba? Kasi gusto ng ating gobyerno i-preserve ang buhay ng bawat isa sa atin. At katotohanan po, takot po tayo sa kamatayan. Siguro ang iba nagsasabi, hindi po kami takot sa kamatayan. Hindi po kami natatakot mamatay. Pero ang iba po, sa totoo lang, sa isang kapatiran or isang tao po ang nagbahagi sa akin tungkol sa kanya pong katakutan sa kamatayan. Alam niyo po, sa totoo lang, lahat tayo takot. Maaring hindi ka takot sa kamatayan mo, pero takot kang mamatay ang mga taong mahal mo sa buhay. Di po ba? At yun po ay isang frustration natin. Kaya nga po hindi nawawala ang takot sa kamatayan. Kasi ang kamatayan, alam natin, doon pa lamang nagpapaalala sa atin na meron tayong katapusan. There is an end. And dahil merong end, kung minsan naisip natin, ano nga ba ang dahilan? Bakit ko ginagawa yung mga bagay na ito? Bakit pa ako magtatrabaho? Bakit ko pa gagawin itong mga bagay na ito? Mamamatay din naman pala ako. Walang kwenta ang buhay ko. Di po ba? Pag wala kang Kristo sa buhay mo, wala talaga. Walang kwenta ang buhay mo at magkakaroon ka ng conclusion na walang kwenta ang buhay mo. Bakit? Kasi walang dahilan bakit nandito ka sa mundo. Pero isa po yun na kagalakan, pagkat isang paalala sa atin yun bilang isang Kristiyano na meron kang dahilan bakit nandito ka sa mundo. Yes, you are frustrated now, pero yun po, paalala niya sa atin, ang nilikha ng Panginoon, ang nilikha niya tayo, ay merong frustration ngayon, pero meron tayong glory, meron tayong inaabangan sa hinaharap. Yun po yung magandang nakikita natin. Another one, ang creation or ang nilikha ng ating Panginoon ay nagdadaing ng sakit. Di po ba? Tama po ba? Sabi ko nga kanina, sino ba sa atin ang natutuwa na nasasaktan siya? Di po ba wala? Sino po bang natutuwa na may sakit siya? Di ba wala? At yun po yung daing natin kung minsan, meron tayong mga sakit. Meron tayong mga nararamdaman. Kasi sa totoo lang, tayo po ay papunta na sa ating kamatayan. Hindi po natin matatakasan yun. Walang makakatakas doon. At alam nyo po yung makikita natin also sa ating verse, sa ating pinag-aralan, ang sakit na sinabi sa verses natin pinag-aralan, palala ng palala. Ginamit niya yung example ng birth pain. Di po ba? Kaya isa pong paalala sa atin yon. Itong pong birth pain na ito, yung sakit na ating nararamdaman, katulad po ng panganak ng mga babae. At ang panganak ng babae, alam niyo po, paunti-unti yan na sumasakit. Paunti-unti po yan na lumalala hanggang dumating yung panahon na sila po ay manganganak na. At isa po yun, pag nanganak na sila, isa po yan sa mga pinakamasakit na karanasan ng isang tao. Alam niyo po, ganun po ang mangyayari sa ating mundo. Darating at darating ang sakit sa atin. At alam niyo yung nakakatakot, palala ng palala, palala ng palala. Ngunit isa po rin pong paalala din sa atin mga kapatid, hindi lang yung nilikha ng Panginoon, hindi lang yung buong mundo ang nakakaranas ng bagay na ito. Mas lalo na ang mga Kristiyano, di po ba? Sabi nga rin po dito sa ating binasa or pinag-aralan kanina, the first fruits, ang mga Kristiyano, ang mga unang mga mananampalataya, sila mismo ang nag-groan. Pero alam niyo yung napakagandang ginamit niya, groaningly excited, di ba? Ibig sabihin po, sila po ay excited but at the same time, sila po ay nakakaranas ng
daing or dumadaing sila sa ating Panginoon. So, sabi nila, Panginoon, kailan ka pa ba darating? Ngunit at the same time, umaasa sila at talagang meron silang pag-asa pagkat alam nila mababalik muli ang ating Panginoon. Diba? Parang baliktad, no? Or parang magkasalungat yung dalawang salita na yun. Groaningly excited. Pero dun po yung makikita natin yung attitude ng mga Kristiyanong ito kung paano sila umaasa sa napakagandang pangako ng ating Panginoon. Ngayon, ano pong magandang pangalawang bagay na makikita natin doon? Hindi lang dito sa mundo natin mapag-aaralan na tayo po'y naghihirap, tayo po'y nakakaranas ng mga ganito, ganyan. Pero at the same time po mga kapatid, ang pangalawang bagay na bakit po tayo dapat magkaroon ng pag-asa is because our future bilang isang Kristiyano ay assured na po mga kapatid. Ano po yung mga assurance ng Panginoon sa atin? Una, ikaw po ay ligtas na. Kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoon, you are already saved. You will go to heaven. Ikaw ay pupunta sa langit. Amen po ba? Pag ikaw ay pupunta sa langit, ibig sabihin po, meron kang kasiguraduhan. Pag may relasyon ka sa ating Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas, meron kang relasyon sa Kanya. Yun po ang napaka-importanting bagay na kailangan siguraduhin natin sa ating sarili. At kung meron kang relasyon sa Kanya, kinilala mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, siya po ay iyong assurance. Siya na po ang inyong pong pinagkakatiwalaan sa kung anumang pong mga bagay na mararanasan mo sa iyong buhay. At dahil si Kristo ay nasa puso mo na, alam niyo po, napakagandang assurance po yun. Parang, alam niyo po, parang isa po yan na VIP ticket. Pag pupunta ka sa isang lugar, tapos sinabi po sa iyo nung magko-concert, sabi niya, binigyan ito, may kasiguraduhan ka sa akin, ikaw ay uupo sa pinakaharap. Alam niyo po, excited akong pupunta doon sa lugar na yun pag may ganun, di po ba? Alam niyo po, yun din po ang pangako ng Panginoon sa atin. Ikaw ay VIP ng ating Panginoon. Narinig niyo na po siguro na lalong-lalo na sa panahon na ito, lalong-lalo na sa mga Pilipino, sinabi nila, patay kung patay. Di po ba? Alam niyo, nakakatakot din po yun. Bakit po? Kasi depende po kung sino ang nagsabi nun. Kung ikaw ay Kristiyano, patay kung patay, magandang po yun. Bakit? Kasi mamatay ka man o hindi, pupunta kang langit. Pero pag wala kang Kristo sa iyong buhay, mamatay ka, saan ka? Yun ang katanungan. At nakakatakot po yun. At isa pong bagay din po na dapat makita natin dito sa verse na ito, lalong-lalo na po sa verse 25 na sinabi niya, itong mga Kristiyanong ito ay they are patiently waiting sa pagdadating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kang masyadong excited. Hintayin mo ang panahon ng ating Panginoon. Kung sinabi ng ating gobyerno ngayong panahon na ito, mag-quarantine, huwag mong sabihin, mamamatay din naman tayo kung talagang yun talagang plano ng Panginoon. Opo, totoo po yun. Pero makita rin po natin yung sabi ng salita ng Panginoon, waiting patiently. Ibig sabihin, hindi ikaw ang gagalaw para ikaw ay mauna na dun sa langit. Di po ba? Kaya, masumunod po tayo sapagkat hindi naman po niya tinitira o tinatamaan yung ating pagsilbi sa ating Panginoon. The government is thinking for what is right and what is good para po sa atin. Kaya sumunod na lang po tayo. Isang paalala po sa atin yun. Ngayon, isa rin pong napakagandang pangako ng ating Panginoon sa atin. Hindi lamang niya pinangako yung hinaharap natin. Pinangako niya rin po yung ngayon. Ano po yung pangako niya ngayon? Na ang banal na Espiritu, siya po ay gagabay sa atin. Gagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Found in verse 26 hanggang 27. Sabi niya, ano pong mga katanungan natin? Siguro nanghihina ka sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Promise po ng ating Panginoon found in verse 26. God promised us the Holy Spirit as our comforter. Ibig sabihin, He will comfort us. Bibigyan tayo ng kalakasan. Papalahanan tayo ng ating Panginoon. Na siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Di pa na ba kaganda?
Hindi lamang niya pinangako na, sa hinaharap, meron kang magandang mga aasamin, meron kang magandang makukuha, kundi ang pangako din ng Panginoon, habang ikaw po ay papunta doon, siya rin po ay maging kasama mo. Lalong-lalo na ang banal na Espiritu. Makita po natin yung kagandahan ng pangako ng Panginoon, di po ba? Pangalawang bagay na siguro tatanungin mo, hindi mo alam anong gagawin mo. Lalong-lalo na sa panahon na ito, anong promise ng Panginoon? Found in verse 26, sabi niya, God promised us the Holy Spirit as our guide, and He will guide us. At ano yung guidance niya? In prayer. Tuturuan kanyang manalangin. Di po ba, mga kapatid? Kaya ngayon pong panahon na ito, this is the time at maging hamon po sa atin yon na mas lalo pong manalangin. Pag tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok, tayo po'y dapat manalangin. Panalangin lang, pray lang ng pray. Kasi yun po ang gusto ng ating Panginoon. Pinapakita natin yung pagtitiwala natin sa Kanya bilang ating Diyos. Pangatlong tanong natin siguro, sabi natin, hindi mo ramdam, saan ba ang Panginoon? Bakit hindi niya ako napapakinggan? Ilang beses na akong nagpo-pray, bakit hindi niya sinasagot? Ano po ang promise din po ng ating Panginoon? God, through the Holy Spirit, answers our prayer. Bakit? Kasi the Holy Spirit is the one who prays for us. Lalo na sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Siya yung nagbibigay ng salita, ng mga bagay na gusto nating ipag-pray. Verse 27 mismo sinabi. Kaya ibig sabihin nun, meron tayong assurance na pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya tayo po ay patuloy na mag-pray kasi alam natin ang Panginoon nakikinig sa atin. At sa lahat ng ito, mga kapatid, ito po yung title ng ating pag-aaral ngayong umaga na ito, All Things and Well. Or sa pagsalin ko po ng salita, sabi niya, ang ating pong title is In Christ All is Well. In Christ All is Well. Bakit po? Verse 28, sabi niya, ito, all things work together for good to those who love God. Sabi niya. At isa pong paalala yon sa atin. This verse or itong promise ng Panginoon na ito ay para lamang sa mga mananampalataya. Hindi po ito pwedeng angkinin ng walang Kristo sa kanyang buhay. At sasabihin niya, all things work together for good. Hindi. Bakit? Kasi sinabi niya mismo sa salita niya. Tingnan niyo po, pati sa Tagalog sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Imagine niyo. Ibig sabihin po, ang salita ng Diyos, ang pangako niya dito ay para sa mga mananampalataya lang. Kaya kung wala kang Kristo, wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, hindi mo pa kilala ang Panginoon bilang iyong Diyos tagapagligtas, isa po yan na nakakatakot na bagay. Bakit? Kasi hindi ka kasama sa pangako ng Diyos dito. At kung ikaw ay may Kristo, ikaw ay kumilala sa ating Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas, isa po itong hamon at isa po yon na pangako ng ating Panginoon. Ay sinabi niya, lahat ng bagay na iyong nararanasan sa buhay, it will turn out to be good. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos sapagkat minahal mo rin siya bilang iyong Diyos. Ang ganda, di po ba? Sabi ko nga, para yung VIP ticket, isang ticket na binigay ng Panginoon sa iyo. Sinabi niya, exclusive lang para sa iyo yan. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa iba. Para sa iyo yan. At ikaw ay VIP. Ano yung VIP? Very important person. At ibig sabihin, exclusive. Ibig sabihin, ito ay para lang sa iyo. At pagka ikaw ay Kristiyano, VIP ka sa mata ng ating Panginoon. God's promises are not only rewards by the end of the race, pero ito rin po ay pangako niya. Ang pangako niya ay while you are in the race, He will guide you, He will protect you, and He will also strengthen you sa iyong lakad bilang isang Kristiyano. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Huwag kang mawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoon at huwag kang titigil sa iyong pagsisilbi sa Kanya. Pagkat yang mga bagay na yan
panandalian lang. Ang pangako niya, yung kalulhatian ng ating Panginoon, yung pinakahuli. At yun po ang napakagandang angkinin natin, napakagandang kunin natin, ilagay natin sa ating puso upang patuloy tayong magtiwala sa Kanya bilang ating Diyos tagapagligtas. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Nagpapasalamat po kami sa mga katotohanan na aming pong pinag-aralan at naway kayo po ang gumabay sa amin, kayo po ang tumulong sa amin upang sa aming pag-aaral ng inyong salita, kayo po ang maging sentro nito. Lalong-lalo na ang aming pagtitiwala sa inyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Hinihiling po namin na kayo po ang patuloy na gumabay sa amin, lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Alam po namin ang iba sa amin ay nagkakaroon ng doubts, nagkakaroon ng struggle, lalong-lalo na sa aming pagtitiwala, lalong-lalo sa aming pagsasilbi sa inyo. Ngunit pinapanalangin namin at pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay. At naway, hinihiling ko po sa pamamagitan ng inyo pong pagpapaalala sa amin ay magkaroon kami ng pag-asa katulad ng pinangako nyo sa inyo pong mga anak. Salamat po Panginoon, naway gabayan nyo po ang inyo pong mga anak dito sa Angono at Binangonan at sa iba't ibang mga lugar upang sa kanila pong mga pinagdaraanan ngayong panahon na ito, kayo pa rin po ang mabigyan ng papuri. Papupurihin ka, pagsisilbihan ka, at patuloy po kaming magtiwala, patuloy po kaming umasa sa mga pangako mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong patuloy na pag-aaral mga kapatid, ay naway bigyan niyo po ng panahon ang mga leaders, lalong-lalo na sa ating mga bahay upang manguna. Ito lamang po ay sa parang pahapyaw na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pwede niyo pong gamitin itong video na ito sa inyong pag-aaral, pero huwag niyo pong i-neglect, lalo-lalo na yung pag-aaral niyo rin po bilang isang pamilya. Let your mothers and your fathers guide you sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga na ito. Pagpalain kayo sa inyong pag-aaral, at kahit wala po tayong small group, wala po tayong mga iba't ibang mga fellowships, pero sana po mauna ang fellowship na meron tayo sa pamilya. Palakasin natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon bilang isang pamilya. Magandang umaga sa ating lahat.